Happy New Year! So, papunta na kami sa Balanga. yes. This time sana naman kami sa may SM and tatry namin doon, baka mas mura. Yes. And then, yes, magre-review ulit kami ng mga movies na panonoorin namin. Kahit naman mahal, kaya-kaya eh. Ay! Si Santa Glenn. So, ayan, abangan nyo yung mga review namin and hopefully panoorin nyo. Bye-bye! Okay, so ito na, nakababa na kami. And We're going to SM na. punta namin ng SM and ano na Check ba? namin yung venue. Ayan, so eto kami ngayon, kumakain muna kami. And then ang una namin panonoorin daw is yung And the Breadwinner Is. So actually tatlo lang yung ano nila dito, yung palabas nila. And the Breadwinner Is saka yung The Kingdom saka yung Uninvited. So since napanood na namin yung Uninvited, so yung dalawa na lang yung panonoorin namin. So mamaya gagawa namin ng review. And tawag dito. For a while, kakain muna kami eh. Actually, mas interested akong panoorin din sana yung The Future Me. Kasi nag-third best picture siya. Pero since hindi available dito, tingnan natin mamaya papunta na kami ng Vista Mall. Okay, bye-bye! Sige na, abusin mo na. So ayan guys, kakatapos na namin manood and Umiyak ka. napayak ako. Kay Vice ganda yun ha? Kay Vice ganda. Na yes, may nakakayak naman talaga. Nakakayak naman yung movie. True. But mamaya na yung review natin. Yeah. Kasi nagmamadali tayo dahil kakain pa Kakain kami sa... Nandito lang kami sa food court. Dami kasi tao. Kasi ito dito nagmamadali kami dahil 45 minutes na lang ano na, yung next na panonoorin na namin. Kay Bossing naman na. Okay. Yung The Kingdom naman yung next namin. Alright. Alright. Ang ganda na. Yan, so dito kami ngayon sa Vista Mall. No, wala kasing Green Bones. wala kasing Green Bones sa may SM. So, ano pa napatapos natin doon sa SM na dalawang movies? Ayan, And the Breadwinner Is saka yung The Kingdom. No, mamaya bibigyan namin yung mga reviews namin. Yes. And then, but ngayon muna, naghahabol kami. Kailangan kasi mapanood na namin yung Green Bones, no? Derek. Para mababigay namin yung mga verdict namin. Yes. Okay. 5:45 Yan yung food namin. So ayan, kakain muna kami and then mamaya bibigay ko yung review namin. Sa dalawang movie. Sa first two movies na napanood namin ngayon. Yes.
Alright, so ayan. Hello. Teka, wait. Kailangan pala namin ng mic, no? So, nandito ulit kami sa Vista Mall, sa favorite place namin sa Dear Joe. So, ito, kumakain lang kami, and then, yung oras kasi ng movie na Green Bones, 7:50 pa. So, it's currently 7:10. So, meron pa kaming 40 minutes. So, kakain lang muna kami, then magko-comment kami dun sa dalawang movies na napanood namin. Ano yung unang movies na napanood natin? Yung first movie is yung And the Breadwinner Is, di ba? So, Doon muna tayo. okay, doon muna yung muna pag-usapan natin. Ako na muna. Sige. Yung The Breadwinner Is kay Vice Ganda, yun pa rin, nakakatuwa yung movie niya. Nga lang, iba na yung entry niya kasi meron ng halong drama. At the same time, ito yung first movie ata ni Vice Ganda na namatay siya sa ending. Yan. When it comes naman sa actingan nila, medyo nakulangan ako kay Vice Ganda doon sa nagre-rebat na sila mga magkakapatid with Jong Hilario, Eugene Domingo, and yung dalawa niyang kapatid doon. Si Buning ba yun? Yung isa, si Charis Racal, tsaka yung isa. Tama, Buning yata. Sino yung lalaki doon? Si Boy. Si Boy. Yung medyo nakulangan lang ako sa acting ni Vice Ganda. Anyway, yung tonation niya, medyo galit, paiyak, may emosyon. Nga lang yung luha, yun yung nakukulangan ako sa kanya. Pero pagdating naman sa pagpapatawa, nandun pa rin. Nga lang iba na yung atake niya dito kasi may halo ng drama. Anyway, nakakaiyak yung story niya. Kapag lalo na pag OFW ka, na feeling mo, binuhos mo na yung panahon mo sa trabaho para magpadala lang ng pera, naantig niya dun yung puso ng mga manonood. In fairness, napaiyak ako sa movie niya. Hindi dahil sa acting dahil doon sa story. Ikaw, Glenn. Okay. Ako naman, masasabi ko with this movie, pagdating sa mga pelikula ni Vice Ganda, even naman yung mga previous film, wala na akong pakialam dun sa quality ng movie, yung sa cinematography, sa direction, sa script, wala na akong pakialam sa ganon. Pagdating sa mga movie ni Vice Ganda, it's all about entertainment value. Basta lumabas ako ng sinehan na masaya ako at saka naiyak ako. Actually, this is the first time na nanood tayo ng movie ni Vice Ganda na may halo talagang drama, no? Kasi mostly yung mga movies niya in the past, parang puro comedy lang. May mga halong action nung kasama si Coco Martin, but this time talagang nagkaroon ng may halong drama. Ito yung parang siyang tanging ina na matatawa ka and at the same time maiiyak ka kasi may mga dramang eksena sila, no? Yung kwento naman niya is about OFW na nagpapadala. Very typical yung story about OFW na nagpapadala sa pamilya niya, tapos niloko siya ng pamilya niya. Na ganun lang. Very typical yung story. Walang something na parang very special na parang first in the Philippines tong story. Wala. Common lang yung story niya. But, ang kaibahan lang dito is napaiyak ako. Hindi ako napaiyak doon sa confrontation scenes nilang magkakapatid. Ang naiyak ako is yung scene niya with his mother. Diba? Nung nawala yung nanay niya kasi may Alzheimer's yung mother niya nung hinahanap niya, and then nalaman niya na hinihintay pala siya ng nanay niya. Doon ako naiyak sa eksena na yon. No, but yung sa confrontation scenes naman nila, ang nagandahan ako doon, yung pagkakadirect sa kanya, tuhog. Ay sabihin, what I mean is walang cut. Di ba dire-diretso? Tapos pagkahaba-haba ng eksena na yun na walang cut, no, para bagang ang gagaling nila kasi parang napanindigan nila yung eksena na yun eh. Mahirap gawin yung eksena na yun. Pero may comment ako doon, yung kay Eugene Domingo. Si Eugene Domingo, nung time na nagtuloy-tuloy nga yung acting ni Vice Ganda na minutes yun eh, kuda na siya ng kuda. Tinitingnan ko si Eugene Domingo, parang inilalagay niya yung sarili niya kung saan pa na hindi magiging boring yung manonood at still uma-acting pa rin siya. Kasi mahirap yun eh, na
may umi-eksena. Anong eksena mo? Parang ganun. Ano nyo yan, mapapansin nyo yan sa confrontation nila dun sa scene na yun, na ang tagal-tagal na nakafocus kay Vice Ganda, tapos kuda na siya ng kuda. Si Eugene Domingo, parang tinitignan ko, well, knowing Eugene Domingo, magaling talaga si Eugene Domingo umarte. Pero nung time na yun, para bang nakikita ko sa kanya, ano nang gagawin ko? Parang ganun yung eksena niya. Hindi niya na alam kung paano niya i-emote yung sarili niya habang may umi-emote na tao or ng artist doon. Yun. Ikaw, Glenn. Oh, yun nga, kasi mahirap yung eksena na yun eh. No? But kahit paano naman, maganda yung execution nila. No? Yun, hindi ako masyadong, although tingin ko yung iba baka doon naiyak, pero ako hindi ako masyadong naiyak doon. Doon lang talaga sa eksena na yun. And then yung huli, yung nililibing na siya, di ba namatay din siya sa dulo, tapos nililibing siya doon pinakahuli na. Doon ako medyo naiyak yung sa pinakadulo na yon, na nililibing na siya. Tapos kinakanta yung soundtrack nila na Mapa. Di ba? Yun ganun lang. But ako kasi pag nanood ako ng movie ni Vice Ganda, even yung movie niya na Private Benjamin, yung mga Sister Akas, tsaka ano pa bang basta yung mga previous na movies niya, wala na akong pakialam kung ano yung quality ng movie. Kung pang Oscars ba, wala akong pake. Basta alam ko na pag nanonood ako ng movie niya, ang dahilan ba't ako nanonood, gusto ko lang, feel good, maaliw lang, tumawa lang, no? But this time, natawa ako and at the same time, naiyak ako. Isa to sa mga movie na nagpaiyak sa akin, guys. Correct. So sa tingin mo, anong grade mo kay Vice Ganda dun sa movie niya na to? Kakaiba, in fairness. Siguro sa in a range of 1 to 10, masasabi ko naman, this is 9 para sa akin. Ikaw? Ako, 8.9. Ayan. Medyo malapit-lapit. Pero nasa range siya ng 8.9. Compare sa review namin kay Judy Ann Santos na Espantajo, tsaka kay Miss Vilma Santos Recto na Uninvited. Medyo mataas yung nabigay ko kay Vice Ganda. Yun. Anyway, doon na tayo sa second movie natin na kay Bossing, yung The Kingdom. Okay. Doon naman sa The Kingdom, guys. Okay, ito. Very interesting yung kwento. Parang masasabi ko yung story is first in the Philippines eh. No? Although yung pinaka main story niya na this is just about politics within the family. Ganun lang naman yung pinaka parang pinaka-inikutan ng kwento. But ang maganda dito, guys, hinaluan nila ng mga subplot yung kwento na parang ngayon mo lang siya makikita. Parang kasi nangyari yung kwento na to within a family na parang ito yung form of government natin sa Philippines na sabi nga kung hindi sinakop ng Kastila ang Pilipinas, probably parang katulad tayo ng Thailand, ng Malaysia, merong parang monarchical yung natin system of government natin So parang ganun lang nilagay lang yung kwento na yon sa ganitong setting. Yes. na parang tag dito yung politics na yun within the families nangyari lang dun sa family na leader ng country natin kung hindi tayo nasakop ng mga Kastila. At the same time, yung una ng movie, yung bungad ng movie, medyo nakaka-boring. Totoo, actually, or siguro dahil busog ako noon, or malamig yung ng aircon, malamig masyado. Kaya medyo inantok ako. Actually, hindi lang ako ang nakatulog. Pati rin siya. Sabi ko gano'n ba, bawal akong makatulog kasi magko-comment kami yung kung paano nila enacting, paano nila dinala yung storya ng movie. Yun lang, yung umpisa lang, medyo naboringan lang ng konti, medyo may dull moments. Anyway, pero yung pinaka-story niya, masasabi ko naman na may mga words ako na dun ko na lang din narinig. Aside sa school, yung medyo malalalim na salita ng mga Filipino. So, medyo interesting yung movie. At the same time, makikita mong pinagkagastosan yung movie. Pagdating sa costume, yung cinematography niya, iba.
yung The Kingdom, para sa akin, wala yung Vice ganda, wala yung, hindi naman sa wala, medyo malayo. Medyo malayo yung pelikula ni Judy Ann Santos na Espantajo, tsaka yung kay Vilma Santos na Uninvited, compare kay Bossing. At the same time, yung story niya may twist. Alam mo yung feeling mo, ito yung pinakakalaban, nila, traidor sa family, pero iba pala. Ang galing din ng catch ng story. Medyo hindi mo mahuhulaan sa umpisa, tsaka kalagitnaan. Sa bandang huli mo na siya malalaman. Tapos, inaano rin nila, nagba-backflash din yung story ni ni Christine Reyes. Doon ang namin nalaman. Maganda yung pagkakaano nila, pagkakaareglo ng mga artista, yung ginanapan nila. Anyway, si Sid Lucero, ang galing pa rin kahit na ilang emote na siya, magaling. Para sa akin siya yung nag-shine aside kay Piolo Pascual. Ikaw? So yun, tulad nga ng sabi mo, no, napakaganda ng cinematography ng movie na to. Hindi din ako nagtataka kung bakit nanalo siya as second best picture, no. Actually hindi pa mamaya pa namin panonoorin yung Green Bones, hindi pa namin napapanood. But ito kasi yung naging second best picture, yung The Kingdom. And masasabi ko, very deserving siya, no? Hindi ko lang alam kung deserving siya as second or deserving siya as siya talaga yung maging best picture. Kasi, masasabi ko na, so far kasi, ito yung pinakamaganda sa lahat ng mga napanood natin, eh. Na story, hindi putyo-putyo. Actually, yun nga, napakaganda ng cinematography. Ang galing ng pagkakadirect, kaya hindi rin ako nabibigla kung nanalo ng best director, yung director nila. Ang galing ng pagkakadirect nila. Yung costume talagang pinagkagastusan, eh, 'di ba? Sabi mo mga kasi nga kailangan ipakita nila na yung pananamit natin is katulad ng parang sa Thailand or parang sa Malaysia. Parang yung kultura. Parang sa Indonesia. Kasi yun naman talaga yung lahi natin, eh. Yung mga sa Southeast Asia, yun ang talagang lahi natin. Yun nga lang kasi nasakop tayo ng mga Kastila, kaya nag-iba yung mga pananamit natin. No, but actually nilagay din nila yung mga babaylan, yung mga tradisyon talaga noong unang panahon na yung mga babay. Oo, kaya parang parang hindi nawala siya mula noon hanggang ngayon, nandun pa rin, no. And dito makikita mo dun sa costume ng mga pulis. Parang akala mo parang nasa Thailand parang Thailand or parang nasa nasa Malaysia. Ganun na ganun. Parang ginaya nila doon sa yung mga costumes doon, ginaya nila doon, guys. Although yung in terms of religion, parang wala silang pinakita kung Muslim tayo or what, doon lang kung Kristiyano tayo. But normally kasi mas nauna ang Islam dito. So most likely mga ganun ang natin. Ganun ang magiging religion natin. And then ang masasabi ko pang dito, yun nga, sa umpisa medyo boring, pero dun sa time na ikakasal si Sue Ramirez, 'di ba? Doon na nag-start, guys, hindi mo nabibitawan yung kwento, no? Hindi mo nabibitawan. And ang ganda sa movie na to, ang dami kong goosebumps. Ang dami kong goosebumps sa movie, yung parang pag pinapanood ko siya, tumatayo yung mga balahibo ko, guys, no? Yung kwento ni Piolo Pascual, makikita mo sa kalagitnaan paano nagkaroon ng connection yung character niya sa character ni Vic Soto. 'Di ba 'yon? Kasi aside from yun nga, yung pinaka main story is about politics within the family, guys. May kwento may parang subplot siya dun sa kwento ni Piolo Pascual na it's about revenge, no? Parang gumanti siya dun sa family ni Vic Soto kasi si Vic Soto ang pumatay sa tatay niya. And then sa paningin ni Piolo Pascual, masama si di ba? May scene na pinapakita na masama si Vic Soto noon. But nung latter part na nung movie, pinakita naman kung ano yung talagang totoong nangyari na pinagsisisihan naman ni Vic Soto talaga yung pagpatay niya dun sa tatay niya. And then nagkaroon sila ng encounter dun sa pinakadulo, yung may fighting scene sila. Medyo na-disappoint lang ako doon kasi sana nagawa yung fighting scenes sa mas magandang location. Kasi open kasi parang indoor yung nangyari. Yun lang. And then mas maganda sana yung mas
pinahaba sana. Although maganda naman yung mga ano nila, yung choreography nila, no? Maganda yung mga galaw nila nung sa ano. And ang nagustuhan ko din dito, yung kanyang mga words of wisdoms. Dinaan nila sa ganun, daming mga words of wisdoms kang mapapanood dito, guys. Na dito ko lang yata narinig. Hindi mo maririnig to. Very original yung mga words of wisdoms nila, no? And then yun nga bilang parang as a leader, no? Parang yung kay Vic Soto, parang may mga tinakil sila dito about sa relationship mo sa mga sa foreign countries, 'di ba? Na and then yung treatment na ginagawa ng government sa mga mahihirap, may mga ganoon silang mga konting tinakil. Pero very 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 light lang 'yon. Even din naman sa family, yung kay Vic Soto, yung mga anak niya, binigyan talaga ng mga iba't ibang karakter. Halimbawa, ang panganay nila ay si Sid Lucero. Iba yung character niya kay Christine Hermosa, ay si Christine Reyes. Tapos, ang bunso nila is si Zu Ramirez. Magkakaiba sila. Ang The Kingdom is, yun nga, sabi nga is parang family orientation kung paano nila tratuhin yung isa't isa. At the same time, yung mana, dun kasi sila nagkatalo-talo. Yung kung sino yung susunod na mamumuno. Yun. Pero kung meron man na part 2, if ever, na yun, yung The Kingdom, parang feeling ko, ang susunod na part 2 is The Dynasty. Siguro, pwede, possible. Yun naman is, kung yun ay isang bansa lang, siguro next part naman na niya, bansa-bansa naman na. Yun. Ikaw? Sa acting nila, napakagaling ni Piolo Pascual dito. Sid Lucero. Ang napakagaling sa akin naman si Piolo Pascual, yung encounter nila yung confrontation nila ni Vic Soto, ang galing ng mukha ni Piolo Pascual doon. Ang galing kasi ng mata niya Ang ganda ng mata ni Piolo Pascual. Magaling din si Vic Soto. No, yung pagkakaganap ni Vic Soto dito, napakagaling din. Silang dalawang masasabi kong mas nagalingan ako. Kasi yung kay Sid Lucero naman, konti lang yung role kasi namatay siya 'di ba? Yun ng hindi yung babaeng babaylan, magaling din siya, no? Magaling din yung babaeng. Magagaling naman sa lahat, even si Christine Reyes, magaling siya dito sa movie. Magaling din si Zu Ramirez, magagaling sila. Ang ganda ng pagkakagawa ng movie. Parang first of its kind yung yung storya niya. Kung si Vice, bagong atake niya is drama, comedy. Ito naman si Boss Vic. Iba din ang atake niya. Wala rin fantasy. Pero mukhang magical yung dulo, ano? Pero kakaiba. Wala magic ang nangyayari. Mas okay ngayon yung pelikula ni Boss Vic Soto. Compare sa mga previous niya. Even si Vice ganda. Let's say kung saan naman tayo dadalhin ng Green Bones mamaya. Rate mo na. Siguro in a range of 1 to 10, ito yung masasabi kong nasa 9.5. Hindi naman, nasa 9.5, 9.8, mga ganun. Kasi naganda na ako sa storya niya Ako 9.2. Yan. Masasabi ko na yung tag dito, kung kay Vice ganda, wala ka nang titignan. Ito naman talagang napatunayan niya na talagang deserve niya na maging best picture sa movie na to. Although second best picture lang siya, pero para sa akin, deserve ng movie na to na maging best picture siya. Dahil para sa akin, pinagkagastusan tong movie. Ang gagaling ng mga acting nila, no, ang gagaling ng mga artista dito, deserve ng movie na to na yung award niya na best director kasi ang galing mamaya na lang titingnan natin yung sa The Green Bones kung kung mapapantayan niya to talaga tong The Kingdom para masabi talagang very deserving ang Green Bones na talunin ang The Kingdom. Sino bang unang best picture is The Kingdom ang best picture is The Green Bones, second lang is The Kingdom. Pero ang best director ay Ang best director is yung The Kingdom and yung kila Francine. My Future You. My Future You. Kaya very interesting sa akin yung My Future You kasi bakit naging best director tsaka naging third best picture. Oo, correct. Kaso nga lang wala yung My Future You dito Yung rate mo.
Yun, ang rate ko doon sa The Kingdom is 9.2 dahil nga maganda yung pagkakalatag ng istorya, even yung mga design. Very ano siya, yung revealing part niya, no? Hindi mo, actually sa umpisa hindi makakalain si Christine Reyes yung pinaka-kontrabida. Hindi mo din, tapos tag dito, iniisip ko, anong connection ni Piolo Pascual? Di ba? Anong connection ni Piolo Pascual sa kwento? Parang akala mo walang kinalaman, but at the end of the movie makikita mo may revealing factor may revealing part siya na ito pala yung connection ng character ni Piolo kay Vic Soto. Tama. Kaya mamaya, manonood naman kami ng The Green Bones. At hintayin nyo ang comment namin. Okay. Hintayin nyo kung ano yung magiging review namin. Okay. Kain muna kami. Bye-bye. Yes, hello guys. So, eto nasa Mariveles, Bataan na kami. So, bali na dito kami sa McDonald's and dito na lang namin gagawin yung review namin para sa Green Bones, guys. So, okay, ikaw muna. Ano muna yung masasabi mo? Unang-una doon sa Green Bones, I congratulate them kasi nanalo sila ng Best Picture sa MMFF Award, which is deserving naman talaga nila, at yung mga emote talaga nila ay nabigyan nila ng hustisya. Si Dennis Trillo deserving niya na maging Best Actor, while si si Ruru Madrid, hindi ko alam bakit siya naging supporting, which is yung papel niya bilang aktor doon sa movie na yun is parang feeling ko same lang din naman sila ni Dennis Trillo ng appearance. Ayan, dumating na yung order namin. Thank you. Gusto yung ano mo, yung inumin mo? Ayun, nandun. Tapos, kinakaloka ko lang bakit naging entry niya is supporting. When it comes naman sa poster nila, sa, anong tawag ba doon? Sa bill. Sa bill nila, is parang same lang din naman sila ng character. Anyway, si Ruru kasi, ang pinortray niya doon is bagitong police. Bumagay naman sa character niya, nabigyan niya ng hustisya at power tripping siya. Yung flow ng story is hindi yun pagbabago para sa akin, mabait naman na talaga siya. Nga lang kasi pinrotektahan ni Dennis Trillo yung kanyang pamangkin. Kasi para bang there is something, big syndicate behind. At iyon si Victor Neri, which is si Victor Neri is para bang konti lang yung appearance niya. Malabo tayo. Oo nga. Parang lobat ba? Lobat. Autofocus. Nag-autofocus tayo. Yan. Ano, alam ko na kung bakit. Dahil dito. Ayan. Sige. Correct. Okay, anyway, iyon, doon sa parabang isang island, at ang kinagandahan nun ay familiar kami sa pinagshootingan nila kasi dito yun sa Maribeles. Ayun. Tapos, maganda yung flow ng story. Even din si Wendell Ramos, okay din yung role niya, magaling din pagkakaganap niya. Pero siguro kung merong isa pang character or artist na magpo-portray ng character na yun, feel ko si Jake Cuenca. Okay din si Jake Cuenca. So, character nino? Ni Wendell Ramos. Yun, para sa akin. Maganda yung story, nakakaiyak, in fairness. Nga lang, sa lahat na napanood namin in these 3 movies, lahat sila patay. Si Vice Ganda, si Vic Soto, at si Dennis Trillo. Yun lang so far yung comment ko. Maganda yung pagkakagawa nila ng story, even yung mga character na bigyan nila ng hustisya. Ang hindi ko lang maintindihan is nakuha ni Ruru Madrid na Best Supporting, which is para sa akin hindi siya supporting, pang Best Actor yun dapat yung entry niya. Lastly, yung director nila hindi nanalo ng Best Director even though sila nakakuha ng Best Picture. Para bang sinabi mong masarap yung kare-kare
Sinabi ni OG Diaz yan. Ay, sinabi ba ni OG? O, ulitin ko na lang. Parang masarap yung kare-kare. Pinuri mo yung luto, pero yung nagluto, hindi mo pinuri. Parang ganun. Hindi siya yung best chef. Parang ganun. Yun lang. Totoo naman siguro yung nasabi ni OG Diaz doon. How about you? Actually, ang kwento ang Green Bones kasi, kung titingnan mo ang kwento niya, napakasimple lang din eh. Hindi siya kasing complicated sa The Kingdom. Hindi ganun kakomplikado yung kwento niya. Although simple yung kwento niya, mahirap hulaan. No, kahit ako, pag pinanood ko yung trailer, iba siya pag napanood mo na yung buong movie. Ng The Kingdom o ng ano? Ng Green Bones. Pag makikita mo yung twist ng movie, masasabi mo na hindi mo siya mahuhulaan pag pinanood mo yung trailer. Ngayon, correct. Kahit pa sabihin mo na simple lang yung kwento niya, yun nga, mahirap hulaan kasi yung kwento niya is nangyayari dun sa loob ng kulungan. Hindi natin alam kung totoong may ganitong pangyayari. No, hindi natin alam kung gawa-gawa lang tong may mga sindikato sa loob. Hindi ko alam kung based siya on true story. Yun ang hindi namin alam, no. Kasi may mga tinatakil siyang issues dito like yung pang-aabuso ng mga pulis sa mga preso, di ba? Hindi ko rin alam kung yung San Felipe na kulungan fiction ba siya or may totoong ganun talaga, no? Hindi kasi namin alam. Kung titingnan mo, simple nga lang siya, parang inspired siya sa isang true story, but hindi mo alam kung talagang totoong nangyayari siya, no? And then maganda yung cinematography nila. Actually, sa lahat ng pelikula, ito yung masasabi ko na naiyak ako. Hindi, actually, tatlo sila. Yung tatlong pinanood natin na to, naiyak ako talaga dito. Isa to sa talagang may kurot. May kurot talaga. Tsaka, may mga ilang goosebumps din. Hindi nga lang kasing dami ng sa The Kingdom. Pero, yun nga, ang naiyak akong eksena nila dito is yung nakita si Dennis tsaka yung pamangkin niya. Yun, doon ako pinaka naiyak sa kwento na. Tsaka yung pinakadulo. Maganda yung moral lesson na pinapakita ng movie. Maganda yung moral lesson niya na kasi parang this is a story of hope, eh. 'Di ba? Yung ang pinoprotektahan niya yung pamangkin niya kasi at yung pag-asa na makikita pa sila, kaya yung parang sign na ni Dennis Trillo yung kasi marunong siyang na inuulit-ulit niya na ang ibig sabihin lang noon babalikan kita. Nandun yung parang umaasa siya na mababalikan niya yung pamangkin niya. No? And then umako siya ng kasalanan na hindi niya talaga ginawa kasi nga para maprotektahan yung pamangkin niya dahil alam niya na pwede siyang patayin, no, 'di ba? Pwede siyang patayin. And then yung nagkunwari siyang pipe, no, hanggang sa na-discover na hindi pala siya Yun ang maganda yung moral lesson ng kwento. And then ang pinaka interesting dito is paano ipapakita nung story na mabait na tao si Dennis Trillo, 'di ba? Kasi at the beginning nung story, makikita mo na may record siya na addict siya, magnanakaw siya, snatcher siya. May ganun siyang record, nakulong na siya. Ngayon, yung twist ng movie na pinakita na mabuti pala siyang tao. Yung mga bagay na pinagsususpetsahan sa kanya. Then, in the beginning ng movie, guys, madidiscover mo na may mga dahilan pala lahat yun. Yun ang maganda yung cinematography nila. Maganda yung cinematography nila, maganda yung location nila dahil talagang nature, nature yung mga pinakita dito like sa bukid, sa dagat, no. And kinunan nga ito dito sa atin sa Maribeles, Bataan. Kaya yun. And then yung bundok ng San Miguel dyan, ayun, makikita mo siya. Alam na, nakita na, alam na namin. Even yung location sa Ipag na yung cove doon ng dagat, yun, makikita nyo yun dito sa movie, guys. And paano ko ba sabihin? Actually, hindi siya ganun kahirap i-direct katulad ng sa The Kingdom.
Kaya complicated kasi yung masyadong complicated yung The Kingdom. Then may mga stunts na ginawa sila, especially yung kay Piolo Pascual na tag dito. Ang hirap doon may konting action scene yung motor. Yung sa motor, yun. Kaya naiintindihan ko naman, dito ko naiintindihan kung bakit mas pinili nilang maging best director ang The Kingdom kumpara mo sa, kasi nga yung kwento niya napakasimple lang. Ang masasabi kong mabibigyan ko ng credit dito is yung writer, yung Green Bones, yung writer ng Green Bones, kasi yun ang pag dito, yun ang pinaka na-amaze ako yung kung paano niya pinakita na mabait na tao si Dennis Trillo, di ba? Tapos yung ginawa niya na kunwari si Dennis na pipe. Tapos yung revelation niyan makikita mo dun sa latter part ng movie, bakit nila ginawa lahat 'yon. 'Di ba? Na hindi mo maiintindihan yung kwento niya sa trailer Kasi napakasimple niya pero mahirap siyang hulaan. Napakasimple niya pero yun nga, mahirap siyang hulaan. But isa to sa mga movie na masasabi ko na nagpaiyak sa akin. Talagang napaiyak ako, especially yung eksena ni Ruru tsaka yung eksena ni Dennis tsaka nung pamangkin niya. Nung nakita sila yon. Tapos ang masasabi ko din yun pagdating sa acting, deserving si Dennis Trillo. Kung paano niya pinortray yung character niya, deserving siya. Pero guys, mas naman, kung ang nanalo sigurong best actor is si Vic Soto, si Vice Ganda, or si Piolo Pascual, okay din para sa akin. Although napaka-challenging kasi nung role ni Dennis dito yung nakunwari siyang pipe. Talagang syempre pag walang dialogue, di ba? Paano mo more on emotions talaga yung pinapakita kasi. Bakit para sa iyo ba sa 5 pinanood natin, Uninvited, Espantaho, and the breadwinner is The Kingdom, tsaka yung Green Bones, sabi mo sino yung tingin mong best supporting actress mo? Hindi kasi natin napanood yung Ang Himala pero yun ang nanalo. Sa lima lang. Si Chanda Romero. Ito, i-comment ko muna pala sa Green Bones, yung kay Ruru Madrid. Yes, tama. Hindi siya lead yung role ni Ruru Madrid dito hindi siya supporting. No? Kaya although may mga ilang eksena na parang inappropriate yung reactions, yung facial expression ng mukha ni Ruru. May mga ganun siyang ilang eksena. Magaling si Ruru, magaling naman yung pagkakaarte niya dito. And siguro nga sa category ng best supporting na parang kasing lead yung role niya, talagang mas malaking chance na siyang manalo. Kasi ba? Correct. Pero sa pagka-best actor, kasi yung exposure niya. Actually pinakahuling movie, siya yung nandun di ba? Kaya nga sabihin mo, hindi siya pang best supporting. Para sa akin din ang best supporting actress ko, si Chanda Romero. Ikaw, supporting actor mo? Supporting actor? Sa 5 movie na napanood natin. Kasi si Ruru Madrid ng pinakamalaki ang exposure. Pero para sa'yo? Pero siguro kung hindi natin ibibilang hindi natin... Magaling si JC Castro. Santos. JC Santos. Magaling si... Jong Hilario, si Jong Hilario kung sa mga supporting. Sino pa ba? Magaling actually sa The Kingdom, magaling si Sid Lucero. Magaling si Sid Lucero doon. Para sa akin si Sid Lucero ang best supporting actor ko. Ikaw? Wala kung ipipera natin si Ruru pero kung ipipera si Ruru, JC Santos. JC Santos. So, para kasing may pagkakalaban yung dating niya, yung atake niya sa bandang huli. Sa best actress ko, si Judy Ann Santos. Sa akin din naman, sa best actress ko, si no-brainers. Talagang between Judy Ann at sa mga ibang napanood natin, Judy, kahit ikumpara mo siya kay Ate V,
mas magaling yung performance ni Judy Ann. Pagkaka-portray niya. Sa Best Actor, Dennis Trillo rin ako. Galing din ni Dennis Trillo. Hindi mo matatawaran. Sa akin din naman, deserving si Dennis Trillo. Pero kung mananalo si Vic Soto, Vice Ganda, tsaka si Piolo Pascual, okay lang din. Pero deserving si Dennis. Medyo nakulangan lang ako sa Green Bones, yung binugbog na siya, yung dapat pagana yung mata niya, dapat may mga ganong effect yung sa makeup, yung prosthetics ang datingan. Medyo ganun para mas kawawa pa siya. Although, medyo kawawa naman talaga yung itsura niya, pero dapat nilagyan pa nila ng prosthetics ang dating. Okay, i-rate muna natin ang Green Bones. Ang Green Bones. Sa 1 to 10, ang grade ko siguro sa kanya is 9.4. Ay, ako 9.5. 9.5. Mga ganon. So, ito naman, sige, sa lahat ng mga pelikula, kasi we have watched Green Bone, The Kingdom, and the breadwinner is Espantajo at saka Uninvited. I-rate natin sila ngayon sa from 5 to 1. Kung ano yung pinaka... Hindi, what I mean is, ano yung rank 5 mo, yung least favorite mo, o yung least favorite mo up to your most favorite. Top 5 muna. Ang totoo niya, nung pinanood natin sila, ang nasa fifth list ko si Uninvited, tapos Espantajo, number 4. Ang number 3 ko is si The Kingdom, tapos number 2 ko si Vice Ganda, and the breadwinner is. Tapos number 1 ko si Green Bones. Bakit? Bakit yan? Bakit number 1? Kasi hindi naman siya talaga complicated, pero yung actingan nila nakakatusok din ng damdamin talaga. Lahat naman sila nakakaantig ng damdamin, pero iba yung yung acting nila, at the same time yung story, yung flow ng story. Sabi mo nga, hindi mo malalaman kaagad sa trailer kung anong story ng The Green Bones. Kung mapapanoorin mo palang, doon mo palang malalaman, which is true nga naman talaga. At para sa akin, since na-award sila ng Best Picture, para sa akin, deserve nila yun. At number 1 sila para sa akin. Siguro nakita ko doon sa sinihan na parang 815 VIP ng Green Bones, pwede mo siyang patusin. Kumbaga, hindi sayang yung 815 pesos mo na mapapanood mo yung Green Bones. Iyon, ikaw. Baliktad ka dapat. Ayan. Sorry. Hindi ko tuloy alam kung baka mamaya hindi nakuhanan yung nyo. Dito. Gumagalaw. Okay. Sa akin naman, number 5 ko, pares tayo, Uninvited. No? Medyo parang masasabi ko na disappoint tayo sa movie. Kasi yun ang pinaka priority namin panoorin. Tsaka yung maganda yung trailer, maganda naman talaga yung kwento. Masasabi ko, hindi perfect yung casting ng movie na to. And then, magaganda yung mga performances nila, but siguro masasabi ko, pag kinumpara mo na sila sa mga ibang artista, doon mo na makikita na, hindi, mas magagaling yung iba. Doon mo masasabi mo na yun. Sige, di ba? Magaling ang arte ni Vilma, magaling ang arte ni Aga Mulak. Pero pag kinumpara mo na yung arte ni Aga Mulak kay Piolo Pascual, kay Vic Soto, even kay Vice Ganda, hindi, parang mas okay sila, no? Ganon. Si Vilma Santos ganon din. Magaling ang actually, magaling naman ang arte niya, pero sa totoo lang, pag pinanood mo yung movie, hindi bagay sa kanya yung role. Kasi parang nakikita ko yung character ni Vilma doon na parang, pwede mo makita sa ibang artista. Hindi, what I mean is, kasi more on violence yung film, revenge film siya. So most likely dapat may action film eh. Nakikita ko kasi yung character niya na para siyang si Angelina Jolie or si Catherine Zeta-Jones na atin siya ng party, naka long gown siya, na color black, na glittery yung gown, na tapos siya pala yung serial killer the whole night. Ganun ang nakikita ko dun sa tapos mahaba yung action scenes. Tapos yung gown niya parang pang Snow White ang dating. Color black lang. Yun nga, yung parang ganun na hindi na daring. Parang ganun. Medyo daring, may pagka-daring ang yung character. Kasi may mga sex scenes eh. Diba? Tapos, yun, na parang, sa TV kasi doon, para siyang
parang siyang matrona na umattend ng ballroom party. Parang principal. Oo, parang gano'n ang datingan niya. Kaya parang masasabi ko hindi perfect ang casting nitong movie na to. Ang perfect lang sa akin siguro yung kay Nadine. Okay na sa akin yun na liberated na anak ni Aga Mulak yun. Okay. Number 4 ko is And the Breadwinner Is. No. Although, ang And the Breadwinner Is, masasabi ko sa lahat ng movie, ito ang pinaka-kinurot ako. Kasi napakasimple lang din naman ang kwento niya. Aminin mo, napaiyak ka. Oo, napaiyak talaga ako doon. Especially yung scene nila magnanay. Doon ako talaga napaiyak doon. Sa terminal no, na naghihintay yung nanay niya sa kanya na may Alzheimer's. Doon ako pinaka naiyak. Kasi dito, syempre, anak naman tayo eh. Lahat tayo. And then, syempre, kwento to ng isang OFW. Mas marami makaka-relate. Diba? And yung kwento niya, simple lang. Talaga, ang sabi ko nga, yung movie naman na to, hindi naman masyadong pinag-isipan yung kwento. Kasi napaka-simple lang niya. But, it's more on entertainment value. More entertainment value siya kasi maaaliw ka talaga sa movie na to. Iiyak ka, tsaka tatawa ka. Yung number 3 ko naman is Espantaho. No. Actually, ang number 3 ko is sige, Espantaho. Kasi pinag-iisipan ko yung number 2 tsaka number 3. Sige, yung number 3 ko is Espantaho. Number 1, this is horror film. And tag dito. Ano number? Number 3, horror film siya, Chitoronyo. Magaganda na, na-achieve naman niya yung mga sindak factor. Na-achieve naman ni Chitoronyo yon. Magaling ang pagkakaarte nila, Judy. Magagaling yung mga artista dito. And tag dito, yung kwento niya, maganda yung latag ng kwento. Hindi boring kasi sunod-sunod na mga suspense films suspense na scenes eh. And then number 2 ko naman is yung Green Bone. Okay. Number 1 sa si boss. Number 2 yung Green Bone sa akin kasi yung kwento niya napakasimple, no, na napakasimple lang, pero maiiyak ka. Talagang maiiyak ka dito. And maganda yung moral values ng movie. Maganda yung moral values na kahit masama kang tao, 'di ba? Pa rin, hindi masasabi mo na may mabuting may mabuting puso pa rin yung mga ganyang klase. At the same time, may singit ko, no, it's sa kulungan pala, hindi ibig sabihin masama sila, is masama sila. There is something behind the story na meron doon sinabi na para bang pinrotektahan lang nila yung sarili nila para hindi sila mapahamak, dinipensahan lang nila. Parang yun sa dalawang lalaki, magpartner, di ba? Yun yung nila, kwento nila. Kaya sila nakagawa ng pagkakamali kasi may mali nang ginagawa sa kanila. Yan. And then ang top 1 ko is yung The Kingdom. Kasi unang-una, ito yung kwento na sa tingin ko mas pinag-isipan. Pero nakatulog ka. Oo. Kasi yung pinaka-umpisa niya, medyo boring. Pero dun sa medyo kalagitnaan hanggang, hindi naman kalagitnaan, yung basta yung sa beginning pa rin, talagang sobrang mauhok ka. No? Hindi ka nabibitaw. Hindi ka nabibitaw. Hindi ka na talaga bibitaw. Actually, yung yung kwento nito is parang walang makakaisip na ilalagay sa ganitong setting eh, no? No, parang first time na makakagawa ka ng ganito. And then ang daming goosebumps, no? Yung mga twist ng kwento niya, yung encounter ni Piolo tsaka ni Vic Soto, kung paano nagkaroon ng connections yung character nila. Maiiyak ka, ang daming mga eksena din dito na maiiyak ka, yung parang naluluha-luha na ako. Although ang pinaka naiyak ako dito yung namatay si Vic Soto na, di ba, yung inalo siya sa dagat, hinatid siya sa dagat, doon ako naiyak. Isa yung sa mga pinaka naiyak ako. Kaya itong movie na to, ito yung number 1 sa akin. At dito ko naintindihan kung bakit naging best director to. Kasi mas mahirap i-direct tong movie na to. And para sa akin, kung ito din ang magiging best picture, wala akong question. Actually, sa movie na pinanood natin, dalawa yung movie na hindi ko alam kung ano yung story. Alam mo yun, yung halimbawa, sa Espantaho, Uninvited, and The Breadwinner Is,
may idea ka na kung paano matapos yung movie. Pero dito sa The Kingdom, hindi mo alam. At the same time doon sa sa Green Bones, hindi mo alam yung takbo ng storya. Kung paano mag-ending. Kung paano mag-ending. Yung hinihintay mo kung anong mangyayari. Yun, sa dalawang movie na yun, sila ang naka-achieve nun. Sa akin naman, ang very predictable lang, yung Uninvited. Kasi parang doon pa lang, kailangan mapatay niya yung, di ba, gumaganti nga siya dito. Doon pa lang naman sa trailer, makikita mo na yun eh. Alam mo na, parang may hula ka na sa ending na gano'n. Although, bitin yung ending niya. Pero may hula ka na. Parang nadali. Ang kwento kasi ng Green Bone naman, simpleng kwento siya na parang mahirap ngang hulaan dahil nga wala tayong alam kung totoo ba yung may mga sindikato sa loob ng kulungan. Kasi hindi lahat ng tao alam yung mga kwento dyan eh. Di ba? Unless yung mga nagre-research. Oo. Hindi naman siya kasi nangyayari pangkaraniwan sa labas ng kulungan eh, 'di ba? Hindi unlike ng and the breadwinner is na about OFW na nagpo-provide sa family, niloko ng family, ganun lang. Madali ding mahulaan yung movie na 'yon. Yun ang pinaka mahirap hulaan is yung The Kingdom. Hindi ko alam kung paano mag-ending yung hindi mo nga alam kung mamamatay si And sa The Kingdom din, yung twist ng kwento niya na kasi ang may siya yung conspiracy element siya na alam mo yun, syempre it's about politics eh. May kwento ng politics yung The Kingdom na nagsabwat-sabwatan sila, no? Makikita mo sa bandang dulo na may mga kasabwat pala si ganito, ganyan, ganun. Noon, akala mo ang nagpapatay si ganito, hindi pala. Ang galing ng mga twist niya, parang pinag-isipan. No, yung parang mag-iisip ang tao kapag pinanood mo yan. Parang tinrabaho talaga ng mga staff talaga is yung The Kingdom. Sa lahat ng staff. Although lahat naman sila nagtrabaho ng bongga. Pero doon mo makikita yung yung kasipagan nila at pinag-isipan talaga yung storya. Para sa akin yun nga, talagang ito yung parang mas pinag-isipan ng kwento. No? Mahirap anuhin to. Tsaka yung mga salita nila, di ba? Kung ano yung kasi ilalagay nila yan sa setting na hindi tayo sinakop ng mga Kastila. So parang kinuha yung mga damit, yung settings kinuha dun sa mala Thailand, mala Malaysia, mala Indonesia. Tapos yung tradition, tapos in-incorporate nila yung mga babaylan. 'Di ba? Yung mga yon. Kasi yun naman talaga yung talaga natin, lahi natin eh. Sa mga movie na yan, sayang hindi namin napanood lahat ng movies. Nga lang, ako ang comment ko, itong taon na to yung fantastic lahat na napanood namin. Kumbaga, sulit. Even yung kay Miss Vilma Santos, sulit naman. Kaso nga lang, syempre, in comparison with sa other mga movies, may mga natatangi talaga. Nga lang, ang para sa akin, itong taon na to, bongga yung mga istorya nila, tsaka yung mga movie na pinalabas ngayon. 2 thumbs up ako doon. At hoping sa next year, mas mas malagpasan pa nila. Sayang hindi namin napanood yung third best picture yung My Future You, pero feeling ko maganda rin yun. Ikaw, Glenn, ano yung comment mo dito sa MMFF movies? Definitely mas maganda yung ngayon. Actually, nung nakaraan naman kasi ang nag-number 1 yung kila sa Rewind. Simple kwento lang din, mga family movie, no. Hindi ko alam kung na-achieve na ng And the Breadwinner is yun, but yung And the Breadwinner is masasabi ko naman mas maganda, mas nakakayak. Sa Rewind kasi maganda siya pero hindi ako naiyak. Or marami nga yung movies na magaganda talaga, kaya hindi ganun yung mga tao namimili na lang din talaga, hindi ka compare before na ito lang yung mga entry, kaya ito na lang yung pwede nilang panoorin, yung ganun, pwede nilang hindi panoorin yung iba. Parang ganun ba? Ikaw? Ano sa tingin mo? Hindi talagang mas magaganda yung ngayon eh. Oo. Mas magaganda yun ngayon talaga. Nung nakaraan kasi may ang parang historical film yung sa Gumbursa. Napanood ko sa Netflix, hindi naman ganun kaganda. Ang boring niya. Diba? Kaya nga, kaya siguro tumabo talaga yung The Rewind is iyon ang pinakamaganda, natatangi talaga, agad-agad. Hindi katulad ngayong taon, ang dami nila. Yun na nga. And then, nung last year naman, we have Malyari,
Di ba? Konti nga lang yung medyo maganda. Yung Fireflies, hindi natin napanood, Hindi natin sayang. napanood yung Firefly. Hindi, tingin ko nung last year kasi, parang, I think more on marketing to eh. Kasi, Ngayon. nung last year, kasi masasabi ko, maganda ang Rewind, pero hindi kasing ganda ng mga movie na panood natin ngayon. Napanood mo na ba yung Rewind? Napanood ko na. Di ba? Pag kumpara mo sa mga movies natin ngayon, even sa 5 ano to, hindi siya papasok sa 5. Di ba? Hindi papasok ang Rewind sa 5. Pero yan ang one of the highest grossing film. Last year. Hindi lang last year, parang of all time, one of the highest grossing film yan. Wow. Maganda naman siya, pero mas magaganda yung mga pelikula ngayon. Ngayon. Correct. Yun. At sana, next year, magsama pa rin kami na manonood si Santa Glenn pa rin. Ang taya at ang scratch. So, syempre, once a year lang naman tayo nagkikita, Joanne. Correct. Once a year lang naman tayo nagkikita. So, ano ba naman tong Happy ganito? Oo naman, napaka-happy ko. Isa sa mga happy na taon ko to sa ating dalawa na ito. Kasi nung last year, medyo hindi maganda dahil nung Christmas lang tayo nakapanood eh. Dalawa pa. Dalawa lang yung movie na panood namin. So, ngayon ang dami na yung movie na napanood. Ang dami namin napagkwentuhan. Ang dami nangyari. Correct. No. So, ang saya-saya ko na Tawa kami, napaiyak kami, nagulat kami, nagtatawa lang kami sa sinihan, na kami lang din nagtatawa, ng parang ganun. Yun. So, end naman natin. Sige. So, yung iba pag-uusapan na lang namin ng behind the camera. So, maraming salamat guys sa panonood and hopefully we all have a great 2025. Yes. No, and For all of us. and syempre Happy New Year. Happy New Year dahil bagong taon ngayon. And sana mas maging sana sa ating lahat mas maging maayos ang 2025. So hanggang dito na lang guys and see you guys in our next video. Bye-bye. Love you.